Alright, magandang araw po at alam po ninyo tayo po ay nag-observe, tayo po ay nagsubaybay dito sa nagaganap na Quadcom hearing na kung saan umattend po itong si Tatay Digong. Okay? Pagkarami-raming congressman ang nagtulong-tulong para ipin down itong ating Tatay Digong o dating Pangulong Duterte doon sa war on drugs. Pero kita nyo naman, kahit na napakarami nila, hindi po sila nagwagi. Sa halip, inabaliktad po ang sitwasyon sa katulad ng ating inaasahan na magiging exciting itong hearing, itong pagdalo ni Tatay Digong. Okay? Katulad po dito si Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Brosas, nagmistula po sila mga estudyante lamang ni Tatay Digong. Maging iba dyan mga congressman, mga bagito. Nagmistula po silang grade 1. Nagmistula ng estudyante sapagkat hindi po nila alam kung papaano at ano ang trabaho ng isang pangulo para maayos lamang itong ating bansa. Pero alam nyo mga kababayan, sa napakaraming congressman po ang umaten, ang nagtulong-tulong para idiin itong si Pangulong Duterte, bukod tanging isang congressman ang aking hinangaan, babae, bagito, pero siya po ay nanindigan para questionin itong mga kanyang kasamahan kung bakit ang pinag-uusapan lamang ay itong mga biktima ng war on drugs. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon . Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC,
si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Adema. Okay. Alam po ninyo totoo naman yan. Talagang itong pinapoint out nitong si Duterte Congressman Cardima. Totoo po yan. Okay? Sapagkat kung titingnan po natin itong nangyayaring hearing, hindi po balance. Dahil ang pinag-uusapan nga naman ay itong mga biktima lamang ng war on drugs. Okay? Nandyan yung pinapatawag nila itong mga relatives. Pinapupunta nila dyan para magsalita. Samantala itong mga biktima naman ng mga kriminal, okay, hindi po nila pinag-uusapan. Hindi po nila pinapatawag para malaman naman sana ang saloobin nitong mga biktima naman ng mga kriminal. Dapat kung pinapunta nila dyan itong mga biktima ng war on drugs, okay, pinagsasalita nila, dapat itong mga biktima naman ng kriminal ipatawag din nila. Kung sinasabi nila itong mga namatay o itong mga biktima ng war on drugs ay 20,000, 30,000, baka mas mahigit pa nga itong biktima naman ng mga kriminal, baka mas 100,000 pa. Baka 100,000 pa. Kaya yan po ang pinupunta nitong si Congresswoman, Duterte Youth Congresswoman Cardima. Ngayon, nabanggit din po nitong si Congressman Cardima ito mga biktima ng NPA, itong recruitment ng mga NPA, yung mga pulis na pinapatay ng NPA, yung mga sundalo na pinapatay ng NPA. Hindi po pag-uusapan dyan sa hearing. O dahil dyan sa mga sinabi ni Congresswoman Cardima, meron po siya nasagasaan, meron po siyang nasaktang ego. Meron pong tinamaang ego. Sa kanyang mga sinabi. Katulad po nito, tingnan po ninyo kung paano mag-react itong si Akop at si Barbers. At maging itong si Franz Castro. Mr. Chair, Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became
a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan, kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Ano sabi ni Acop? Kung serbisyo lang daw ang pag-uusapan. Kung pagmamahal daw sa bayan ang pag-uusapan. Di higit na mas ano siya. Mas higit na mas lamang siya dahil dati siyang pulis. Eh alam nyo, Mr. Congressman Acop, hindi naman po binabanggit diyan ang issue ng serbisyo mo bilang pulis. Ang binabanggit po dyan, pinapoint out do dyan ni Cardima, bakit ang pinag-uusapan nyo ay ang biktima lamang ng war on drugs. Yun yan. Sila po ay nakipaglaban dyan sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pagpuna, pagbatikos. Ni-reveal po nila itong mga kabalbalan ng mga NPA. Yan po ang kanilang pinapoint out dyan. Ang pinapoint out po nila, bakit ang pinag-uusapan nyo lang ay itong mga biktima ng war on drugs. Samantala, ang mga biktima ng NPA, tahimik kayo. Sa katunayan, ito question ko, Mr. Acop. Sinasabi mo na ikaw ay nagkipaglaban sa mga NPA noon dahil nung ikaw ay pulis, general. Di ba dapat ngayon, congressman ka na, kahit hindi ka na pulis, di ba dapat panindigan ka? Magsalita ka, bakit itong si Franz Castro, na convicted na ng korte, sa kasalanan ng child abuse, pero nandyan pa rin, nakaupo pa dyan at nagbida-bida pa dyan sa hearing, di ba dapat nagsalita ka, Acop, nagpetisyon ka para mapatalasik si Franz Castro yan sa kamera, katulad ng pagpapatalasik nyo kay Tibis? Di pa dapat ganun? Ano ginawa mo, Acop? Di pa tahimik ka? See? Yan po ang pinapoint out dyan ni Congressman Cardima. Bakit tahimik kayo? Mr. Congressman Acop, barbers, sabi nyo, bakit hindi gumawa ng resolution itong si Congressman Cardima para mapag-usapan din yung kanyang pinapoint out. Ang tanong ko, sa tingin nyo kaya papasa? Sa tingin nyo kaya papansinin
nito mga leader dyan ng Kamara, ito mga committee chairman, lalo na itong si Speaker Romualdez, alaga nga niya itong mga ito mga makabayan black, alaga niya. Tapos i-challenge nyo. Bakit hindi gumawa ng resolution si Cardima para mapag-usapan? Hindi. 100% po yan, hindi yan napansinin. Basura lamang po mga aabotin yan kung sakaling gumawa itong si Cardima ng resolution. Sigurado yan, basura ang aabotin. Kaya tama lamang na dyan sa hearing na yan, nanindigan ito si Cardima para maipakita sa taong bayan ang pagiging bias ninyo, ang pagiging one-sided ninyo dahil ang inyong binabanatan lamang itong war on drugs ni PRRD at maging si PRRD. Si Tatay Digong. Kitang-kita po ang pagiging bias ninyo. Kahit anong sabihin ninyo dyan, Mr. Barbers, walang halong politika. Hindi nyo kami mapapapaniwala sapagkat kitang-kita po namin kung paano kayo gumalaw. Ito nga si Trillanes pinapunta nyo dyan akala ko ba ang imbestigahan nyo war on drugs si AJK? Bakit si Trillanes na hindi naman kasama dyan sa topic ninyo napunta dyan? Para para ipahiya si Tatay Digong? Para pag-usapan ulit itong mga kaso na patay na? Binubuhay niyo ulit? Awag kami.